Isa po mapagpalang oras muli ang amin pong ipinapaabot sa lahat ng mga sumusubaybay dyan po sa inyong mga telebisyon. Welcome po muli kayo dito po sa programa ng Back to the Scriptures. Ako pong inyong lingkod, Brother Joel D. Abonales Jr. At ako naman po si Brother Ronald Obidos na bumabati sa inyo. Samahan niyo po kami sa ating pong pag-aaral sa loob ng isang oras. Tayo po ay tatalakay muli ng isang makabuluhan at napakahalagang paksa na makikinabang po ang bawat isa. Subalit bago po yon ay tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay humihingi ng karunungan mula sa langit. Ipagkaloob po sa amin ang katalinuhan, karunungan, upang maibahagi namin sa mga tagapakinig at manonood ang mahalagang paksa na mayroong kinalaman sa katauhan at kadyusan ng aming Panginoong Yesus. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tinalakay po natin sa nakaraang episode natin ang paniniwala ng ating mga early pioneers tungkol sa Trinity na atin po itong sinagot na nagbago na po ang ating pong pananaw sa pagdaan ng mga panahon. Tayo po ay pinangunahan ng ating Panginoon na meron pong kinalaman sa pag-aaral ng doktrina ng Trinity. Ngayon po ay atin po pong pag-iigtingin ng ating pong pag-aaral tungkol po sa view ulit, Brother Ronald, na pinag-aralan natin yung sa semi-Arianism. At ikukumpara natin ang pag-aaral ng semi-Arianism tungkol sa itinuturo ng banal na kasulatan sa tunay na katauhan talaga ng ating Panginoong Hesus. Kasi gumagamit din ang mga kaibigan natin na naniniwala sa semi-Arianism na meron daw silang mga Bible verses din. Meron din silang mga Bible text to support their view na si Jesus Christ ay hindi eternal. Kaya investigate natin yung mga talatang ito, mga minamahal na mga kapatid. Ang atin pong magiging focus dito yung term na ginagamit nila, Brother Ronald, yung begotten son. The only begotten. The only begotten son, na kung saan parang lumalabas dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak ng Ama. Na kung saan siya ay maliit na Diyos, kagaya ng pananaw ng semi-Arianism, na hindi siya magka-qualify sa pagiging Diyos niya. Oo, kasi nga po, alam po natin, yung atin pong mga Bible translation, particularly po ang King James Version, no? Yan po ay tanyag, popular sa loob ng ilang libong taon ay nagagamit at ito ay parang standard text na rin eh. Kaya maraming nagsasabi na ang King James, ito po ang tunay na salita ng Diyos, unadulterated version. Kaya ito po ang ginagamit na Bible ng mga semi-Arians. Yan ang mapupunan natin kasi napakahalaga sa kanila noong phrase na the only begotten. Yan, kaya yan po ang ating i-discuss ngayon. Kaya po, stay put lang po kayo dyan, mga minamahal, at makikita po natin ang kahalagahan ng pag-aaral na ito na magbibigay liwanag po sa atin ng ating Panginoong Yesus ay hindi po siya ipinanganak ng Ama. He's not a begotten Son. Pag-aaralan po natin yon at base sa liwanag ng mga tinuturo ng banal na kasulatan. Unahin muna natin, Brother Ronald, paano ba nakapasok itong idea ng only begotten Son? Ito bang term na ito na ginamit, makikita ba natin yan sa Bible translation, kagaya ng sinabi mo, ginagamit ang only begotten Son para patunayan na ang ating Panginoong Hesus ay may pinanggalingan, na siya ay anak lamang ng Ama, mayroong time na ikinreate siya. So paano ba natin pasusubalian ng ganitong paniniwala at yung pananaw ng Biblia talaga pag pinag-usapan natin yung tinatawag na only begotten? Meron ba yung historical facts o mga pananaw sa historia natin? Paano siya dumako sa ganong bahagi? Opo. Kaya nga po, mapapansin natin dito sa mga preachers, through media, YouTube, Facebook, pinapakalat nila at meron pa nga ako na ibinigay sa akin ng isang semi-Arian na magazine na talagang doon nila kino-coverage yung pinapalawak nila yung kanilang studies sa only begotten. Kasi daw, ang only begotten, ito ay yung nasa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung salitang only begotten, hindi na ginagamit natin ngayon sa modern English. Correct. So, alamin natin, ano ba ang pagkaunawa ng mga semi-Arians pagdating dito sa term na ito, only begotten? Sinasabi nila, pag sinabing only begotten, ay ito daw ay patunay ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi eternal. Bagkus siya ay mayroong pinanggalingan. Kaya nga, yung word na begotten, galing po ito sa Greek word, yung
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa Greek kasi yung phrase na yan ay monogenes huios. So, yung word daw na monogenes, kung saan doon nila ibinase yung translation sa English na begotten, ay nangangahulugan daw na ito. Ito'y galing daw sa verb, sa pinaka root word niya na genaw. Genaw, mono kasi one sa Greek Genaw, na literally, it means to beget. Kumbaga, parang ginagamit ito dun sa mga iniluluwal, ipinapanganak. Kaya pagka tinanong mo ang mga Semi-Arians ay, meron ba kayong batayan sa Biblia na si Kristo ipinanganak? Gagamitin niya sa iyo, John 3:16. Yung pinaka-memorize ng lahat na verse ng mga tao. Kaya parang andali unawain at tanggapin ang doktrinang ito. So, tama ba yung kanilang pagkaunawa dun sa term na monogenes? Ibig masabihin ay talagang sumusuporta ito doon sa tinatawag nilang si Kristo ay iniluwal at siya po ay pinanganak. Kung atin pong pag-aaralan ang history pala nito, kapatid na Joel, yun pong monogenes ay hindi po pala ito galing sa root word na verb na genaw, na to begat. Yan ang pinagkamali ng scholarship during that time. No? Na kanilang isinalin ito na pinanganak. Kung bagbagkos, ito ay galing sa word na Greek na genos. Hindi genaw, kundi genos ang pinanggalingan ng monogenes. Yan ngayon ang liwanag na tinatanggap na as standard ng Greek scholarship sa panahon natin. Ang genos, ibig sabihin, class or kind. Kaya pagka sinabing monogenes, galing yung genes sa genos na kind, ibig sabihin ng mono, unique or only kind. So, kaya mapapansin niyo mga kaibigan, maraming mga modern translations ngayon. Siguro kung meron kayong Bible sa inyong tahanan, ang ginagamit nyo ay NIV, NASV, or ESV, ang English Standard Version. Ang mababasa nyo, hindi nyo na mababasa ay only begotten. Kasi ito ay wrong translation based sa wrong definition. Kaya yung ginagamit nila na basis na only begotten mula po sa maling pagkaunawa sa Grego at mula sa maling salin. Kasi ganito yan. Yung pong Old Latin, ayon sa isang aklat na The International Standard Bible Encyclopedia, Brother Joel, merong sinasabing mahalagang informasyon sa ugat kung saan nanggaling at paano naging only begotten yung word na monogenes. Siguro maganda basahin natin ito, kapatid na Joel. The old Latin manuscript rendered monogenes by Latin unicus or only rather than eugenitus, only begotten. In the Vulgate, Jerome changed unicus to eugenitus, only begotten, for theological reasons, to ensure the doctrine that Jesus was begotten, not made. In passages that lack this theological interest, he kept unicus as the translation of Greek monogenes. The Vulgate exercised a formidable influence on the Arianism and subsequent English translation. Yan. So, based dito po sa International Standard Encyclopedia, yung palang history kung paano napunta sa Bible natin, lalo sa King James Version, yung phrase na only begotten, ay ito pa yung nagsimula doon sa translation ni Jerome noong 4th century, nung i-translate niya yung Bible na to Latin. Kaya ito yung tinatawag na Latin Vulgate. Yun yung translate niya yung sa Latin na madaling maunawaan ng mga tao. No? The vulgar language during that time. Now, originally, meron kasing Latin na Bible noon, bago pa mag-translate si Jerome ng Latin Vulgate. Kaya ang tawag dito ay Old Latin. Kasi Old Latin, mas nauna ito sa Latin Vulgate. Nung sa Latin na Old Latin, yung John 3:16, ang nakalagay doon sa John 3:16 ay yung salitang monogenes, i-translate ito sa Old Latin na unicus. Unicus, na ang ibig sabihin, only. Kaya nga, di ba, ginagamit din natin yan. Unica iha. Di ba? So, unicus, only. Originally, yung Old Latin, ang nakalagay doon sa John 3:16 ay hindi unigenus, kundi unicus. Kaya pagka translate mo yung Old Latin Bible sa English, ang maita-translate ay, for God so loved the world that He gave His only Son, or only unique Son.
No, so ibig sabihin, yan talagang nasa original Old Latin. Pero si Jerome, alam natin na na-influensyahan siya ng medieval church, no, sa kanyang pagta-translate, no, ng Bible. Dahil noon ay parang lumalaganap na yung paniniwala na si Jesus Christ ay eternal generation from the Father. So, kumbaga, siya ay iniluwal ng Ama, pero yung pagkaluwal na yon ay walang hanggan. So, ibig sabihin, iniluluwal siya ng Ama mula sa walang hanggan hanggang ngayon. So, para masuportahan yung doktrina na yon, na siya ay bigatin, pinalitan ni Jerome yung Old Latin na unicus, ginawa niya itong unigenitus. Na ang ibig sabihin ng unigenitus ay only begotten. At pagkatapos, matapos niyang itong i-translate na only begotten, ito'y choice niya arbitrarily kasi nga meron siyang pinangahawakang eternal generation doctrine. Not because ito ang talagang nasa original text. No? So, meron itong biased translation ni Jerome na kinikilalang scholar ng Roman Catholic Church. Now, sa ibang bahagi ng kasulatan, ka example, Lucas 7:12, 8:42, Lucas 9:38, na kung saan lumilitaw yung unicus doon sa Old Latin, tinatranslate din naman ito ni Jerome na unicus. Pero pagdating sa John 3:16, ginawa niyang unigenitus. So, ibig sabihin, meron siyang tinatawag na theological influence, background na gustong suportahan dito sa paggamit niya ng unigenitus, though hindi ito talaga ang nasa original. Kaya eventually, malaki ang influensya ng Latin Vulgate sa mga translators ng King James Version. Kaya naman ang King James Version ay walang patumangging isinalin yung John 3:16 na monogeny sa Greek. Isinalin ito na only begotten. At ito naman ngayon po ang pinanghahawakan ng mga kaibigan natin at mga kapatid na mga semi-Arians. Ito ang pinaka-isa sa foundation ng kanilang belief to prove na mali daw tayong mga Seventh-day Adventists based sa King James Version na translation. Pero ang totoo niyan, sila po ang nagbibintang sa atin na ito daw ating pinanghahawakang doktrina ng Trinity, kapatid na Joel, ay galing daw sa Iglesia Katolika na kinagis na nating faith. Pero ang totoo pala niyan, pag trinis mo, yung origin ng only begotten, galing sa doktrina nila itong eternal generation. Kaya lumalabas, kung meron mang nanghahawak na pinanggalingan at na-impluensya nung iglesyang ating nakagisnan, hindi po ang Seventh-day Adventist, kundi yung mga semi-Arians. Based dito sa ating binasang standard. So, ibig mong sabihin, ang King James Version lamang ang gumamit ng term na only begotten para patunayan yung theological biases nila tungkol sa view ngayon na semi-Arianism. Ang problema din kasi sa King James Version, yung sa sobrang higpit nila sa word for word na translation, yung monogenes, ginawa nilang only, at yung Guinness, pinagkamalan nilang galing daw sa Greek word na genao, na ibig sabihin ay begotten talaga. Kaya malaki ang pagkakaibala kasi yung King James, almost 90% niyan galing sa Tyndale version. Correct. Pero yung 10% ng King James version, kinuha yan, ang pagkakaiba nila dun sa term na only son. Kasi yung Tyndale version, ginamit niya yung only son. Pakinggan po ninyo ito. Dito sa John 3:16 ng Tyndale translation noong 1534 version. For God so loveth the world, that He hath given His only Son, that none that believe in Him should perish, but should have everlasting life. So dito ang gamit ni Tyndale ay only Son. Based doon sa binanggit mo kanina, nag-strict siya doon sa Greek word niya. Pero sa King James Version, ginamit niya yung only begotten nga para may patunayan siya tungkol sa eternal generation. Ano pa bang mga bagay na may dadagdatag niya, Kuya Ronald, na nagpapakita tungkol doon sa pag-usbong na yan ng only begotten? Meron nga tayong babasahin dito isang referensya. Ito ay galing sa Greek Lexicons for New Testament, no? Ng scholars na sila Newman and Nida. Ang kanilang pag-aaral, ito yung recent na pag-aaral, ano? Ito yung recent na liwanag ng mga Greek scholars tungkol dun sa monogenes. Sabi nila, there is no doubt regarding the meaning of the Greek word used here, monogenes. It means only and not only begotten.
Oo. So, sa ang recent scholarship, kasi po, ginagamit din ng Panginoon itong mga pag-aaral ng mga language na ito para lalo nating maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, alam nyo, ini-encourage po namin kayo mga kaibigan na subukan nyo mag-aral kahit basic mga biblical language, Greek or Hebrew. Kasi ang pagkakaiba po, pagka ating naintindihan, kasi may mga nakakausap tayo, kapatid na Joel, sinasabi nila, kailangan pa bang pag-aralan yung Greek? Basta ako, meron akong King James Version, sapat na. Medyo parang kung tayo talagang estudyante ng Biblia, dapat mayroon tayong interest na pag-aralan yung mga original language. Kasi ang Bible hindi naman naisulat originally sa English. Ito ay naisulat sa Old Testament as Hebrew at sa New Testament as Greek. At iba ang kultura, ibang lengguwahe, at ngayon mabuti, mapalad tayo, napakaraming resources. Mayroong mga tutorial pa nga dyan, may mga amateur books para turuan tayo sa biblical language na ito. Ang pinagkaiba ko kasi mga kaibigan, taga-subaybay, pagka ikaw ay nag-aral ng may konti kang background sa biblical language like Hebrew and Greek, kumbaga sa panonood ng TV, kapatid na Joel, naabutan mo ba yung time na yung TV noon ay black and white? Oo. Nakikinood pa nga lang din kami noon eh. Oo, di ba? Nag-i-enjoy na tayo noon. Pero nung nauso yung color TV, anong saya? Na hindi lang natin napapanood, nakikita yung ginagawa ng mga gusto nating mga artista, kundi nakikita natin yung kulay ng kanilang damit, buhay na buhay. Kulay ng kanilang skin, kulay ng kanilang kinakain, talagang buhay na buhay. Kasi nga po, mas buhay at mas naunawaan, mas na-appreciate natin yung napapanood natin kaysa sa black and white. Tama ba? Lalo ngayon, may flat screen na. May flat screen pa. Ang point natin dito, mga kaibigan, ay ganito. Pagka tayo nagbabasa lamang ng Biblia at translation lang ang alam natin, wala tayong background sa Hebrew at Greek, para ka lang nanonood ng black and white na TV. Pero pagka ikaw ay may background po sa Hebrew at Greek, ay para kang nanonood ng TV na colored, mas masaya, at mas na-appreciate mo. Correct, The same with biblical language. Kaya ho natin dinidiscuss ito para hindi sabihin na kailangan kayo maging eksperto. No, you don't have to be an expert. At least alam niyo yung basic. Kagaya nga po nito na ating pinag-uusapan ngayon, mismo ang mga Greek scholars na mga eksperto ang nagsasabi ho sa atin na ang monogenes hindi pwedeng isalin na only bigatin. Kundi only in unique. Kasi alam mo kung bakit? Magkakaroon po ng conflict. For example, yung sa Hebrews 11:17 at yung kinote ito sa Genesis 22:2 and 12 nung sabihin na itong anak ni Abraham na si Isaac ay monogenes ang ginamit sa Hebrew. Di ba? Sinasabi ron na si Abraham, inandog niya yung kanyang only son. Ang Greek noon ay monogenes. Ngayon, kung tama po yung translation na monogenes, ipapalit natin doon yung monogenes sa only son. Inihandog ni Abraham ang kanyang only begotten son. Pag only begotten, tanging ipinanganak. Lalabas may conflict sa Bible. At yan nga po yung ginagamit ng ilang mga kaibigan natin na hindi naniniwala sa Bible. Minsan na itanong sa akin ito, sabi niya, kung totoo ang Bible, bakit ang Bible may mali? Sabi ko, paano mo nasabing may mali ang Bible? Kinote niya sa akin itong Genesis 22:2 and 12. Kasi sabi dito nila, kung sabi rito, si Abraham ay inihandog niya yung kanyang only begotten son na si Isaac. Samantalang hindi naman si Isaac ang only begotten. Ang pinanganak na una ay si Ismael. Correct, Merong namamagitan na 14 na taon between Ismael and Isaac. So mali ang Biblia dahil ang pagkakasabi, only begotten si Isaac. So may point sila. Pero hindi nila alam, mali yung translation na only begotten. Dapat ang translation sa monogenes ay only unique. Kaya pagka pinalitan natin ng only unique son, yung only begotten patungkol kay Isaac, liliwanag sa atin ang Bible na walang mali. Kasi kung sasabihin natin, si Abraham ay inihandog ang kanyang only unique son na si Isaac. Bakit naging unique? Kasi si Isaac ay ipinanganak ayon sa pangako. Correct, Bagaman si
Ismael ay anak din ni Abraham. Pero hindi siya yung pinangako sa kanya manggagaling ang Mesyas. Tsaka miracle ang pagkapanganak kay Isaac. Samantalang kay Ismael, alam natin na ginamit pa niya si Agar para lamang magkaroon siya ng anak. Tsaka yung monogenes, hindi lang yan ginagamit tungkol dyan sa binabanggit mo para patunayan yung tinatawag na may paumpisa na ipinanganak siya. Kasi dalawa yan eh. Ginagamit ang monogenes sa tinatawag natin na non-Christological usage at saka Christological usage. Sa non-Christological, ginagamit siya, halimbawa dito sa isang karanasan sa Lucas 7:2 na binanggit mo kanina, binabanggit dyan na yung tinatawag na only son doon sa widow sa Nain. Yan, Na kung saan ay yung only doon na binabanggit ay tumutukoy din sa monogenes. Ganun din sa Lucas 8:42, yung anak ni Jairus. Yung only doon, binabanggit din monogenes, yung nag-iisa niyang babae. Dahil sa kamatayan ng kanyang babae, ganun yung kanyang kapighatian na namatay yung kanyang anak. Very special. Very unique. Isa pa sa ginagamit na binanggit mo nga, yung monogenes, sa ano naman, sa katauhan naman ni Isaac bilang nag-iisang promise. Yeah. Yung unique kasi hindi lang siya ginagamit only, single, kundi ginagamit siya na unique. Pag ginamit naman ito sa Christological usage sa ating Panginoon, malaki po ang pagkakaiba. Unang-una, ginagamit din ito monogenes pagpatungkol sa ating Panginoon sa John, yung pinanggit na natin nakaraan sa yung John chapter 1 verse 1, yung prologue niya, tsaka yung epilogue, binabanggit doon na ini-reveal yung glory ng Father doon sa anak. Kaya nga mga kaibigan, since ito pong, sana nawa itong ating pag-aaral na ginagawa, Brother Joel, ay maunawaan ng ating mga tagapakinig. Kung kayo man ay pro-Trinitarian, naniniwala kayo na ang ating Panginoon ay eternal at tunay na Diyos, wag nating aawayin yung mga kapatid natin na mga semi-Arians kasi mahal din ng Panginoon ito, mga kapatid natin ito. Maaaring kaya ho sila nagkakamali ng paliwanag kasi hindi ho sila na-update pa sa liwanag ng biblical scholarship. Ang gagawin lang po natin ay i-share natin yung information. Hindi ho natin sila didebatehin, bagkus inform them, educate them. Kasi hindi naman nila kasalanan kung hanggang doon lang ang kanilang nabasa. Di ba, kapatid na Joel? Kaya nga ho tayo ay naglalaan ng panahon para po matulungan kayo sa inyong pag-aaral. Para sa ganon, magkaisa ho tayo sa pananampalataya. Kaya dito makikita po natin, mga minamahal, ang kahalagaan bakit natin pinag-aaralan ng terminology na ito. Kasi pag mali ang ating aral tungkol sa only begotten na ginamit ng King James Version, masisira muli ang pag-aaral natin tungkol sa full and eternal deity ng ating Panginoon. Mas lalong matutuwa itong mga naglalakad ng doktrina tungkol sa yung begotten son, may pinagmulan ng Panginoon, ipinanganak siya. Di ba parang ang hirap paniwalaan doon pa lang sa John chapter 1, siya na yung pinapakilala na inireveal sa kanyang glory ng Ama, nasa kanya yung kaluwalhatian ng Ama. Ibig sabihin, nagpapatunay po dito, ginagamit din ang monogenes pag ikinakapit sa ating Panginoon, kasi wala nang bang ibang malapit sa Ama kundi ang ating Panginoong Hesus, di ba? Yung kaluwalhatian na merong Ama, nagsishare sila ng ating Panginoong Hesus ang ayon sa binabanggit sa John chapter 17. Kaya nga sinasabi ho sa atin ng Panginoong Kristo na walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. Isa pa rin na gusto nating liwanagin. Ang ganda nga nung sinabi rito ni Elder William Johnson, no? Meron siya sinabi rito, sabi niya, to be wrong about Jesus is to be wrong about everything. But to be right about Him is to be right about what matters most. No? Maganda ang ito'y paalala sa atin. Pagka mali ang iyong pagkakilala kay Jesus sa kanyang work and the person of Jesus Christ, ay magiging mali rin ang iyong mga pananaw sa pangkalahatang doktrina. Kasi ang lahat po ng doktrina ng Biblia, yung tinatawag natin, kapatid na Joel, na 28, fundamental belief ng Seventh-day Adventist, yan po ay nakahinge, nakakonect yan sa sentro si Jesus Christ. Pagka mali ang iyong pagkakilala kay Jesus Christ, domino effect, chain reaction, mali na rin lahat ng iyong pagkaunawa sa doktrina, lalo na yung paikinalaman sa pantubos. Kaya nagtataka rin ako sa ibang mga English translation,
ginamit naman nila yung only son as unique. Oo. Pero tataka din sa King James Version lamang ginamit yung only begotten son. Kumbaga yun ang dahilan pala nun, kagaya ng sinabi mo historically, para patunayan yung theological biases nila, para suportahan yung view ng Arianism. Sana nga kung naintindihan po ito ng ating mga giliw na sumusubaybay, lalo na yung mga nanonood natin ng mga semi-Arian, ay ito po nilalahad namin para po hindi para ipahiya, kundi para madagdagan yung research nyo. Kasi po, nakakahinayang naman po yung inyong sincerity, time and effort na ginagamit para pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito yung mga karagdagan na makakadagdag at matulungan kayo na lalong maunawaan. Kaya nga po, yung the only begotten, sinasabi kasi, may mga kumakalat kasi, Brother Joel, na sinasabi nila, yung mga modern translations kagaya ng NIV, ESV, o New American Standard Version, yan daw po ay New Age version. Kaya marami tayong mga kapatiran din, siguro sa mga susunod, i-discuss natin to. Pero pahapyawan lang natin na naniniwala na King James Version lamang daw ang tamang salin. Kaya pagka yun ang pinanghawakan mo, at ang King James Version ay gumagamit ng term na or phrase na only begotten, ay mahirap kang baguhin. Mahirap kang baguhin. So, palawakin pa natin yung pag-aaral tungkol sa bagay na yan. At nawa, ang tanging hangarin namin ay maunawaan natin na ngayon, sa panahon natin, nagpo-progress ang liwanag, mali pong translation ang only begotten. Hindi dahil sa New Age na po ang version. Kasi nga, minsan may nakausap ako, kapatid na Joel, sabi nila, mali ang NIV, yung mga bagong modern version. Tama ang King James. Kasi sa atin daw modern versions like New American Standard Version, ay parang nililiit daw natin ang Panginoon Kristo. Minamaliit daw ng version na ito. Kasi sa King James, makikita natin na talagang nilololahati ang pangalan ng Panginoon. May mga verses daw na nawawala sa modernong version. Pero alam nyo, isang point na sinabi ko dun sa ating kapatid na yon, kung accurate ang King James Version at itinataas si Kristo, bakit doon sa John 1:18, yung ating ipinaglingkod ng mga nakaraan, di ba? Na ang sabi ganon, na walang kailanman nakakita sa Ama, kundi siya ipinakilala ng kanyang bugtong na Diyos, the only begotten God, no? God the one and only, sabi ng NIV, no? Bakit sa King James Version ang nakalagay sa John 1:18 ay siya'y pinakilala ng only begotten Son? Bakit sa King James Version Son lang? Dito sa mga modern versions ay only begotten God. Ano ba mas mataas, Son o God? So doon siya nagtaka, nga no. So hindi ho natin pinag-uusapan yung kulang o hindi, kundi kung ano po yung mas matapat sa original, no? At since ang King James Version at yung mga modern versions, pagka tinignan nyo yung Greek text na pinagbatayan yan sa John 3:16, parehong word ng monogenes ang nakalagay. Kaya lang pagdating sa translation, yung King James bias na to support, kasi galing ito na influensya ni Jerome, na isang Roman Catholic na naniniwala, isa siyang Catholic na faith na naniniwala siya na ang ating Panginoon ay eternally generated. So, yan po iniiwas lang natin sa kanila na iwanan po natin yan kasi hindi ho tayo lalago sa kaalaman sa Panginoon, mamamali pa tayo. Kaya po ang problema, mga kapatid, sa pag-aaral ng mga ganitong bagay, yung tinatawag natin, Brother Rold, na misinformation. Dahil kulang sa pag-aaral, sa pagbabasa, kung ano na nakita nila at sinabi sa kanila, yun ang paniniwalaan. Kaya pati tuloy, yung kanilang relasyon sa pagkakilala nila sa ating Panginoon, nasisira din dahil sa maling impormasyon na to. Kaya dahil sa pinaliwanag mo yan, nakita natin na ang translation pala na yan ay medyo nagkamali siya, nag-questionable siya. Kaya bilang patunay pa sa ating mga minamahal na mga kapatid tungkol sa, kung pag-uusapan natin yung monogenes na patungkol sa ating Panginoon, meron pa bang talata na nagsasabi na yung monogenes na yan ay tumutukoy sa pagiging unique, singular, or only? Pag pinag-uusapan natin yan pertaining doon sa kadyusan ng ating Panginoong Yesus. Actually, meron akong babasahin dito. Ito ay isang referensya, no? Ito ay pinablish noong 2000 sa University of Chicago Press, no? A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd edition, sa page 658. No? Kung paano ginagamit yung monogenes sa New Testament, particularly sa New Testament. At ito po ay pag-aaral, hindi lang ho sa Greek Bible or New Testament, kundi maging sa mga sinasabi rito, early Christian literature na sumulat tungkol dito sa monogenes. Ayon sa kanilang definition, mayroon silang binigay na dalawang definition. Number 1, sabi rito,
It pertains to being only one of its kind within a specific relationship. No? Within and one and only. Definition 2. It pertains to being the only one of its kind or class. Unique in kind. Oh? So, unique in kind. Bakit ba ginamit kay Jesus itong unique in kind? Kasi nga, yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo, hindi kagaya ng pagiging anak ng Diyos natin. Lahat tayo anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon. Sabi nga ng John 1:11, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak. Pero we are adopted sons. Si Jesus Christ, hindi ganon. Unique ang kanyang relasyon sa Ama. Kaya sa kanya, tumutukoy itong only son in a sense na hindi siya iniluwal. Kaya nga nakakalungkot, Brother Joel, may mga ilan na naririnig tayo, mga nagtuturo sa telebisyon, na nagulat ako nung minsan may narinig ako isang mangangaral dito sa ating bansa. Ang sabi niya, ang Diyos ay may matres. Narinig mo na ba yun? So nung tinanong siya, paano niya nasabing ang Diyos ay may matres? Kasi binasa niya yung prophecy sa kronika na ako ang iyong ama at ngayon ay ipinanganak kita. So paano daw mga anak ang Diyos kung walang matres? Kaya sabi niya, saan nakuha ng Diyos yung idea ng matres? Siyempre nung nilikha niya yung babae at lalaki, nakita niya yung babae may matres, kaya ang Diyos may matres. Saan siya kukuha ng idea ng matres kung wala siyang kakikitaan? So napupunta tuloy sa mga ganong kaisipan. Nagiging katawa-tawa tuloy. Nagiging katawa-tawa tuloy at nawawala ng respeto sa kabanalan ng ating Diyos. Ang nangyayari ngayon, imbis na God created man in His image, ang nangyayari ngayon, man created God in His image. No? Na itutulad natin ngayon ang Diyos sa atin. Na pagka sinabi ipanganak, hindi ho actually literal na iniluwal yan. Sa New Testament, ikinakapit yan, particularly in Acts chapter 2, verse 31-32. Ina-apply po yan sa resurrection ni Jesus Christ. Not necessarily kailangan ipanganak. Correct, Yun kasi ang ginagamit ng mga semi-Arians kasi binabanggit nga naman ipanganak. Yun pala ay figurative sa kanyang resurrection. Nung siya'y mamatay, hindi ho siya nakakita ng kabulukan within 3 days and then after 3 days siya po ay lumabas sa libingan. In that sense, para siyang ipinanganak. But not necessarily, ang ama ay nanganganak. At dyan din bumangon po yung doktrina na ngayon ay lumalaganap na naririnig po natin. Galing po ito sa Korea na meron daw mother God. Oo, yung... Di ba? At least ito, hindi yung ama ang may matres, kundi yung may mother God. Medyo parang kahawig sa ating pattern, no? Sa human being. Kasi may mother God. So, ano nangyayari sa doktrina? Nagmula sa simpleng mistranslation, mula sa translation, nagmula sa maling explanation, binaba natin ang Panginoon Kristo mula sa isang Diyos na tunay at totoo, ginawang mababang Diyos. Kaya bumangon ng iba't ibang maling theory tungkol sa Panginoon. Sa bagay, nakahula naman po sa Bible yan, mga kapatid, na talagang sa huling araw, lalabas yung mga bulaang guro at mga mangangaral. Meron bang mga talata din sa Biblia na binabanggit na ang ating Panginoon ay walang pasimula? Kasi kung ang contention nitong mga nagsasabi na only begotten na ginamit sa King James Version, ay maaring maging taliwas ito kung merong pahayag ang banal na kasulatan ng ating Panginoong Yesus ay hindi siya ipinanganak, kundi mula sa eternity hanggang sa eternity ay wala siyang pasimula, kundi nag-i-exist na talaga siya. Meron actually naka-prophecy yan sa Book of Micah, no? Micah chapter 5 verse 2. Kung atin pong isa-summarize, ito yung paglingkod na natin noong nakaraan, na kung saan sinasabi ron na itong ipapanganak na ito, na Mesias, ang kanyang pinagmulan ay mula nung una, mula sa walang hanggan. So pag sinabing mula sa walang hanggan, wala siyang pinagmulan. Kagaya po yan nung nasa awit 92, no? Chapter 90 verse 2, kung saan sinasabi na ikaw, o Panginoon ang Diyos, ikaw ay mula sa walang hanggan. Yun pong katangian na yan, hindi po pwedeng ipasa sa nilikha. At hindi pwedeng ipasa sa tao. Kaya nga po ang theological term na ginagamit yan, Brother Joel, ay yung tinatawag nating incommunicable attributes of God. Pag sinabing incommunicable attributes of God, hindi mo pwedeng ipasa itong properties na ito sa mga created being. Mayroong mga communicable attributes ng God, kagaya God is justice. So kaya din naman natin magpakita ng justice. God is merciful. Kaya rin naman natin magpakita ng mercy. Yan po yung communicable attributes na pwede makita sa tao at mag-reflect sa tao. Pero yung incommunicable, sa Diyos lang makita yan.
yung mula sa walang hanggan. Kaya kung ito'y in-apply ng Bible kay Jesus Christ, obviously hindi siya created being. He is God. Kaya alam mo, maganda rin yung pagkabanggit dito sa Hebreo na nagpapatunay din, Brother Ronald, na ang ating Panginoong Yesus ay wala siyang pasimula. Kundi nag-exist na talaga siya. Parang inihalin tulad siya sa priestly ministry ni Melchizedek. Ito po ang binabanggit yan sa Hebreo, Kapitulo 7, ang talata ay 3. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos at nanatiling saserdote magpakailanman. Kaya dito, makikita pa lamang natin dito yung idea ng ating Panginoon ay nag-exist. He has always existed, na mali na kagad yung sinasabi nila na meron siyang pinagmulan, ipinanganak siya. Actually dito, binabanggit nga nila na ginagamit pa nga minsan nila na analogy, yung may ama, walang anak. Kaya minsan, distorted talaga, Brother Ronald, yung pananaw tungkol sa ating Panginoon. The fact na ginamit si Jesus bilang tinatawag nating type nitong si Melchizedek na binasa mo, ay magiging angkop lang yun kung si Kristo talaga ay walang pinanggalingan. Wala siyang pinagmulan at wala rin siyang wakas. Kaya nga po, muli pinatitibay sa atin. At alam nyo ba, nabanggit natin last time si Ginang Ellen White. Si Ellen White ay ganun din ang kanyang pananaw. Hindi kagaya ng pananaw nitong mga semi-Arians natin, mga Adventist, na naniniwala rin kay Ellen White. In fact, ulitin natin yung binasa natin dati dito sa Desires of Ages, sa page 469, kung saan sinasabi po, na sabi ni Mrs. White, Christ announced Himself to be the self-existing one. Kung siya po ay galing sa Ama at ang buhay niya ay nakadepende sa Ama, at kung gano'n, hindi siya self-existent one. Kasi hindi siya pwede magkaroon ng buhay na dependent dun sa Ama na pinanggalingan niya. The fact na sinabi na Mrs. White na itong si Kristo ay self-existing one. Ibig sabihin, meron siyang buhay sa kanyang sarili. At sabi naman dito sa page 530 rin ng Desire of Ages. Napakaliwanag nito, mga kaibigan. In Christ is life original. Kung itong buhay ni Kristo galing sa Ama, hindi na original. Diba? Kung siya'y emanated from God the Father, hindi na original buhay niya. Unborrowed, underived. Pag sinabing unborrowed, hindi siya nag-emanate sa Ama. At hindi rin nagmula sa Ama. Meron siyang sariling self-existence. At kung ang Ama ay nag-exist eternally, ganun din po ang anak. Eternally nag-exist. Hindi tayo naniniwala sa eternal generation. Isa pa sa nakita ko, Brother Ronald, na maling konsepto nila tungkol sa pagiging Panginoon ni Hesukristo ay yung pag ginamit yung term na Son of God. Diba? Pag sinabi, anak lang siya ng Diyos, ibig sabihin yung, baga parang inahalin tulad nila sa analogy na sa tao. Anak lang siya ng tao, kaya mababa lang siya. So, paano ba natin patutunayan na pag ginamit itong term na Son of God, ay nagre-refer din ito sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus? Ganito po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Maaring yung mga kaibigan natin, nami-mix up sila or nako-confuse between yung tinatawag nating function at person. Okay? Yung sa Tagalog ay katungkulan at kalikasan. Magkaiba ho yung katungkulan at kalikasan. Halimbawa po, kapatid na Joel, utusan ka ng tatay mo, Joel, bumili ka nga ng suka sa tindahan. Siyempre, susunod ka. Bilang anak sa katungkulan, susunod ka. Pupunta ka agad sa tindahan para bumili ng suka. So, sinunod mo. Ngayon, ang tanong, nung sinunod mo ang iyong ama para bumili ng suka sa tindahan, yung iyo namang kalikasan bilang tao, naapektuhan ba? Naging mas mababang uring tao ka ba sa iyong ama dahil sumunod ka? O ang naapektuhan sa iyo ay yung iyong katungkulan bilang anak? Tao pa din ako. Sumunod lang ako. Pantay ka pa rin. You are still equal. You are both, you and your father ay equal pa rin na human being. Correct. Walang mas mataas, walang mas mababa. Ang naiba lang sa inyo yung katungkulan. Ikaw anak, yung ama mo, siya ay yung father mo. Kaya sumusunod ka sa katungkulan. Pero hindi porke sumunod ka sa utos ng tatay mo, ay nabawasan yung pagkatao mo. Hindi gano'n, hindi pinag-usapan. Yan po ngayon ang gusto nating ihalin tulad sa relasyon ni Jesus sa God the Father. Meron kasi tayong mga mababasang statement sa Bible na sabi ni Jesus sa John, sa John 10:28, the Father is greater
than I. So, ibig sabihin, si Kristo ngayon mas mababa. Kaya si Kristo hindi pantay sa Ama. Kino-confuse nila. Correct, oo. Nami-mix up sila doon sa kalikasan at katungkulan. Nung sabihin ni Jesus na the Father is greater than I, hindi pinag-uusapan yung kalikasan doon. Ang pinag-uusapan yung katungkulan. Bilang anak na isinugo, nagpakababa siya. Sabi dun sa Filipos na ating pinag-aralan nung nakaraan. No? Nang siya'y nasumpungan sa pagkakatawang tao, siya'y naging masunurin. Ibig ba sabihin, hindi siya masunurin? Naging kasi nga, bilang tao, kailangan siya maging masunurin sa katungkulan bilang anak. At siya'y nagpakababa. So kung nagpakababa, dati mataas siya, equal with God. Bakit sinabing nagpakababa? Hindi sa pagiging kalikasan, nagpakababa, kundi sa katungkulan bilang anak, kailangan niyang magpakababa at maging mas mataas yung ama sa kanya sa katungkulan. Pero sa kalikasan, pantay sila ng ama. Kaya pag may binabanggit pala sa Biblia na parang seemingly na bumabanggit ng mababang posisyon ng ating Panginoon, tulad binanggit mo, I and my Father is greater than I. Ang pinatutungkulan pala doon yung position niya bilang nagkatawang tao. Yes. Pero hindi pinatutungkulan doon na naging mababa na nature siya ng Diyos. Ibig sabihin, nanatili yung nature niya ng pagiging Diyos despite na siya walang ay nabawasan doon. Nagkatawang tao. So yun palang ibig sabihin nun, mga minamahal, na hindi pala maging sa mga talata sa Biblia, hindi rin po itinuturo na naging mas mababang Diyos ang ating Panginoon Yesus. Kundi bagkos, itinataas pa ng ilan sa mga sumulat ng banal na kasulatan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, Brother Ronald. Amen. Kaya nga po, mga kaibigan, alam po ninyo, ang Biblia ay isinulat na ang konteksto ay sa ating panahon ng Bible, no? Bible times, no? During the Bible times, lalo na yung mga Hebrews, yung mga Jews, sa kanila, napaka-strict ng kanilang tinatawag na relationship, human relationship within the family. Sa kanila, ang father, yan talaga ang head of the family. No? So, yung patriarchal society ng mga Hebrews, napakalaki, napakataas ng paggalang sa ama. Kaya, kung mapapansin nyo, nung ipinasulat ng Diyos ang Biblia, sinulat ito doon sa kanilang context na napakataas ng pagtingin sa ama. At doon din ay idinidiin ang kahalagahan ng relasyon ng ama sa mga anak. Kaya napakagaling ng Panginoon. Nais niya talaga, itong Diyos na ating sinasamba. Siya ay Diyos na talagang nais na maunawaan natin siya. Gusto niya makipagrelasyon sa atin. Para maunawaan natin siya, kung tutuusin, ginamit nila yung title na magiging function nila when it comes to redemption. Yung Father, Son, and Holy Spirit. Ginamit niya yung Ama kasi hindi dahil sa... Ito yung kanilang talagang title through eternity nung wala pang tao. But since nalaman nila through the eternal ages na magkakaroon ng kasalanan kasi may foreknowledge ang Panginoon eh. So, kailangan nilang gamitin yung function of Father, Son, and Holy Spirit relationship. Bakit? Kasi nga, para sa ganon, maunawaan natin kung paano nila i-work out yung salvation. Kung paano isineplano ng Panginoon ang kaligtasan na kung saan doon involved ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero kung tutusin, ako'y naniniwala, Brother Joel, kung hindi ho nagkasala ang tao, siguro walang title na Ama at Anak at Espiritu Santo. No? Kasi ito'y functional. Ito'y tinatawag natin economy of the Trinity. Kaya ginamit yung title na yun para mag-fit sa context ng mga tao na kung saan doon isinulat ang Biblia. Tsaka isa rin sa pag-aaral na ginawa ng ating mga Bible scholars, sa mga theologians, pag ginamit pala yung term na Son of God, diretso, ikinakapit yun sa Diyos. Totoo yan. Yun sa ang parang kultura idea, noon. Oo, yung parang idea, tulad ng binabanggit na theologian na si Lorraine Bottner, ang sabi niya, yung pag ginamit yung Son of God, your sonship, Obviously. para may idea siya ng oriental at Semitic. That's correct. No? Sa mga Orientals, ang pagka sinabi anak ka ng Diyos, ay sa kanila, obviously, nagkiklaim ka na kapantay ka ng Correct, Diyos. oo. Kaya nga, no wonder, ang mga Jews, pagka binasa natin, Brother Joel, yung sa John chapter 5, verse 18, na kung saan sinabi ni Jesus Christ, pinapakilala niya, na ako'y anak ng Diyos, ay nagagalit ang mga Hudyo. Napansin mo yon? Sa Bible, sa New Testament, mga kaibigan, tuwing pinapakilala ni Jesus na ako'y anak ng Diyos, ba't nagagalit ang mga Hudyo? Eh kasi naintindihan nila ang message, no? Na pagka ikaw ay nag-claim na anak ng Diyos, in their understanding, obviously, kiniklaim mo indirectly that you are God. At galing ka sa langit. Kaya nga, di ba, ilang beses nilang pumulot ng bato para batuhin si Kristo.
Kaya yung mga nagsasabi na wala daw mababasa sa Bible na si Jesus Christ ay nag-claim na Diyos. Meron, indirectly nga lang. Indirectly. I am the Son of God. Di ba? At nung siya inililitis sa Sanhedrin, itong si High Priest na Caiaphas, di ba? Mababasa natin yan sa Mark 14, verse 62, na nung tinanong siya ni Caiaphas, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang Mesaya, ang anak ng Diyos? Nung sabihin ni Kristo, ako nga. Anong reaction ni Caiaphas? Pinunit niya yung damit niya. Sabi niya, hindi na natin kailangan pang mag-gather ng maraming witnesses. Sapat na yung narinig natin sa bibig ng taong ito. Kiniklaim siya, anak siya ng Diyos. Kasi kaya sila galit na galit, naintindihan nila na pagka nag-claim siya anak ng Diyos, talagang galing siya sa langit at siya'y anak ng Diyos. But not literally, ha? Not literally. Kundi siya'y nanggaling sa Panginoon. In a sense, galing sa langit. Kaya itong ating early church fathers nga, na si early church father na si Irenaeus. Tinatawag niya ito na yung term na economy of salvation. Yan. Kumbaga dito makikita yung function ng bawat persona sa pagliligtas sa mga tao. Ngayon naman sa function ng ating Panginoon bilang pangalawa sa persona ng Trinity na ito, ano ba ang kanyang function or role niya sa gawaing pagliligtas sa ating mga tao? Makikita ho natin sa witness ng banal na kasulatan, ang kanyang function bilang anak, siya po ang naging masunurin na nag-self-sacrifice ng kanyang sarili. Nag-volunteer siya sa Ama para sa ganon ay ipakita niya yung kanyang pagiging obedient. Kasi ang mga Jews, pinapractice nila until na yung anak magpasako palagi sa Ama. No? At handa sila mag-sacrifice. To the point na kanyang ibinigay ang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang role at function ng ating pong Panginoong Jesucristo sa gawaing pagliligtas. Amen. Dito po mas maunawaan po natin ang higit na pag-ibig niya para sa atin. Kaya po kung ikaw po na nakikinig ay itinuturing mo na mababang Diyos ang ating Panginoong Yesus, base po sa liwanag ng ating pinag-aralan, ang banal na kasulatan, ang mga Bible writers ay hindi po nila tinuturing na mababang Diyos ang ating Panginoong Yesus. Kundi bagkos ay tinuturing po nila ito na yung role niya bilang manunubos at tagapagligtas ay isang mahalagang sangkap upang ang tao ay masagip sa kanilang mga pagkakasala. Kaya nga, kapatid na Joel, at sa ating mga kaibigan, ay gusto ko i-quote dito yung Seventh-day Adventist belief natin. Yan, Dito sa Seventh-day Adventist belief na libro, ay ito po yung commentary tungkol sa ating fundamental. It is not a creed. It is not a creed. Kundi ito yung ating statement of belief para maipahayag lang kung ano yung presently na pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventist batay sa liwanag na ibinibigay ng Holy Spirit. Ito po ang statement. Sabi rito, the Father, Son, and Spirit are equally self-existent. Though each is equal, an economy of function operates within the Trinity. Ipaliwanag natin itong sandali, economy of function. Pag sinabi economy of function, yung term na Father, Son, and Holy Spirit, functional po yan. Besides sa relationship, functional. Para ipakita kung paano nag-participate itong tatlong persona para tayo ay ilikhain, creation, and redemption. And sabi rito, in the economy of function, different members of the Godhead perform distinct tasks in saving man. Amen. Within the Godhead, as an economy of function exists, God does not unnecessarily duplicate work. Order is the first law of heaven, and God works in orderly ways. This orderliness issues from the preserves the union within the Godhead. The Father seems to act as the source, the Son as mediator, and the Spirit as the actualizer or applier. Yan ang ating stand sa bagay na yan. At makikita natin yung function ni Jesus Christ, even the Old Testament. Kaya nga sa Old Testament, ginagamit po yung title na the Angel of the Lord. Ginagamit din kay Jesus yung title na Michael the Archangel. Tinatawag din siyang the Rock, ang bato, the Messiah, the Mediator, the Judge, Great High Priest, Sacrificial Lamb. At ganon sa ganon ay matubos niya at maging example siya ng pagpapakumbaba sa sangkatauhan. Kaya kung uulit-ulitin natin, di ba, parang napakahirap unawain yung misteryo talaga ng pagkakatawang tao ng Diyos na kung saan ay willing niya ito na binigay . Pero gayon pa man, sa kabila nitong kagustuhan ng Diyos na maunawaan ng tao ang kanyang gawaing pagliligtas,
distorted pa rin yung idea nila tungkol sa ganitong bagay. Kaya pag hindi po natin maunawaan, mga minamahal na mga kaibigan, ang plano ng kaligtasan ng Panginoong Yesus, hindi natin mauunawaan ang kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. Kaya malaking tulong po ito, ang pag-aaral natin ito upang higit na makita natin kung gaano siya kabuti. Sa atin, hindi naman lamang natin ito pinag-aaralan, Brother Ronald, para yung for theological reasons, kundi pinag-aaralan natin to upang yung ating pananaw tungkol sa ating Panginoong Yesus ay maging malinaw. Kung dati ay colored, ibahin na natin yung analogy. Dati gumagamit kami ng ang tawag sa amin doon, yung kinky. Sa probinsya namin, yung ilaw. Pero dumating yung panahon, meron ng parang yung dibomba na ilaw. Tapos yung nag-usbong ng ilaw na parang binibit-bit lang noon Tapos ngayon, may mga ilaw na tayo, mas maliwanag na. Ikaw, Brother Ronald, babalik ka pa ba doon sa nagbobomba ka tuwing may kinky ka na yun lang ilaw mo o dito ka na sa mas maliwanag? Imagine mo, nasa Manila ka, tapos ang ilaw mo may kinky lang. Diba? May kuryente ka. Parang tinatatwa mo sa iyong sarili yung blessing na ibinibigay ng Panginoon. Iyan pong pagkaunawa tungkol sa tunay na Diyos ni Kristo ay blessing po yan. We treat it as blessing kasi gusto ng Panginoon na mas makilala natin siya at mapalapit tayo sa Kanya. Di ba? Di ba tayo pagka meron tayong mga tao na gustong kilalanin noong una, parang hindi tayo masyado palagay. Habang nakikilala mo, gusto mo lagi siyang makausap, gusto mo lagi siyang makilala. Habang lumalaki ang experience mo, yung pagkakilala mo, lalo kang nagiging close sa Kanya. Yun po ang ating intention dito. Gusto natin ipakilala kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Kasi gusto natin, as much as possible, lahat ng tao ay mapalapit sa Panginoon. Kaya yung function ng persona nito ng Trinity ay para maihayag or mai-express nila ang kanilang pag-ibig sa ating mga tao. Kaya sabi nga, kaya nga sabi ni Pablo sa Roma, walang makakasukat talaga ng pagmamahal ng karunungan ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero isang sigurado, Brother Ronald, ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen. Siya ay nagkatawang tao upang maligtas tayo sa ating mga pagkakasala. So, sa huling mga panalita, Brother Ronald, anong gusto mong ipahawatig sa ating mga manonood na upang lubos pa silang maging malapit sa ating Panginoon? Ito po ang panawagan ng programang ito ay unang-una sa lahat, sa ating pag-uusap na ito, pag-aaral, hindi ho para itaas natin yung ating sarili. Na parang sinasabi natin na nilalagay natin ang Diyos sa box. No? We cannot put God inside the box. Kapagkat ang pagkakilala sa Panginoon ay dynamic. No? Kaya nga habang binabasa natin at pinag-aaralan ng Biblia, ako sa tagal na ng aking pag-aaral sa Biblia, mahigit 30 years, ay tuwing binabasa ko ang Bible, ay parang fresh pa rin. Di ba? Parang fresh at sabi ka na matuto pa kung ano yung mga dapat nating malaman. So, ang suggestion ko at ang ating pong magandang natutunan na gusto kong i-share sa ating mga tagapakinig ay huwag nating hayaan na maging kontento tayo sa mga cherished belief natin. I suggest sa inyo, mga student ng Bible, na huwag tayong mag-stick sa isang translation. Hayaan natin na lumawak pa yung ating understanding sa language. At pangalawa, I encourage you to study the biblical language. No? Meron tayong mga available dyan, na mga Bible dictionary, mabibili natin yan sa mga Christian bookstore. Meron tayong mga commentary. In fact, meron po tayong Seventh-day Adventist Bible commentary. Merong tinatawag tayong books and softwares. Meron tayong mga Bible encyclopedias anywhere. Available po yan. At napakapalad nga natin sa panahon ngayon, ang bilis na mag-aral ng Bible. Hindi kagaya ng panahon noon ng mga pioneers natin. Mano-mano yan. Mano-mano. So, ito'y sinasuggest ko sa kapatid na Joel, para po naman sa ganon ay ma-realize nila paano kalawak at gaano po ka-dynamic ng ating Panginoon para sa ganon lalo silang mapamahal sa ating Panginoon. Kaya alam mo, Brother Ronald, maganda yung analogy na ginamit din dito ni Max Hatton tungkol sa tinatawag natin na economy of salvation. Dito pinakita niya dito kung paano yung function ng Father, Son, and Holy Spirit sa plan of redemption. Ang sabi niya po dito ni Max Hatton, the Father might be referred to as the architectural managing director. The Son could be said to be the roving project manager.
The Holy Spirit might be described as someone similar to a field coordinator and communications manager. So, makikita mo, meron talaga silang function o nakatalaga sila para sa plan of redemption. Kaya mga kaibigan, kung inyo mo lamang bubuksan ang inyong mga puso't isipan, napakaganda at napakasarap na unawain natin ang gawaing pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po kami nagpapasalamat na patuloy sa Kanya pong patuloy na pagkalinga, hindi lamang po sa programa ng Back to the Scriptures, kundi maging gayon din po sa inyo na aming manonood na patuloy niyang kinakalinga. Tunay nga po ng ating Panginoong Yesus ay Diyos. Tunay nga po na Siya ay manunubos. Tunay nga po na Siya ang ating tagapagligtas at magliligtas sa atin sa darating na panahon. Samahan niyo po muli kami sa susunod na mga pag-aaral dito po sa Back to the Scriptures at patuloy po nating idalangin na tayong lahat ay lumago sa pagkakilala ng lubusan sa atin pong Panginoon. Hilingan na po natin si Brother Ronald sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na inyong pong isinakripisyo ang lahat ng bagay sa inyong kalagayan sa langit. Para lamang kami na mga aba, makasalanan, mahihina, mga putik, kami po'y walang anumang silbi sa inyo. Pero napakadakila po ninyo sapagkat ipinaramdam niyo sa amin ang inyong pagmamahal. Talagang kayo ay nagpakababa sa pamamagitan ng pagkakatawang tao na nakita namin kay Kristo. At sa pamamagitan niya, kaya siya nagkatawang tao para po lubusan naming maunawaan ang inyong mensahe para sa amin. Sa aming kaligtasan, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Para po sa ganon kami madala sa langit. Ang anak ng Diyos na si Jesus, nagkatawang tao, nagpakababa upang makasama kami dito sa lupa. Siya po'y nag-suffer, nagsakripisyo para hindi ho namin pagdudahan ang inyong pangako sa Biblia na kami ay umaasa na magkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangakong bagong langit at bagong lupa. Amen. Na amin pong hinahangad. Panginoon, dalangin namin ang aming mga tagapakinig, mga nalalabuan tungkol sa doktrinang ito. Huwag niyong hayaang ang kaaway ay bulagin at labuin ang kanilang pananaw. Tulungan silang maunawaan ang Biblia at magsama-sama po kami sa daan ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po muli kami sa susunod nating pag-aaral. Atin pong pag-uusapan ang may kinalaman sa kung paano nabuhay ang ating Panginoong Yesus, bagamat siya nasaan yung Diyos, paano din siya nabuhay bilang tao. Salamat po, ang kapayapaan nawa ang sumaating lahat.